Hallelujah, isang mapagpalang umaga po sa bawat sa atin. At muli po isang pagbati po sa inyo. 4 days na lang po at magse-celebrate na po tayo ng Christmas. Kaya Merry Christmas po ulit sa inyo. Hallelujah. At kukunin ko po itong pagkakataon na ang mensahe ko po ay patungkol po sa kung bakit, ano ang rason kung bakit pumarito pong ating Panginoon Kristo. Total, malapit na rin po ang Christmas. Amen. Hallelujah. Kaya maging po sa mga nanonood po sa atin via Facebook Live, Merry Christmas po in advance sa inyo. At ayan po natin na ang presensya po ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang mangusap sa atin habang tayo po ay nakikinig ng Kanyang salita. At lagi po naniniwala po tayo, lagi ito yung naririnig po natin. Sa tuwing sumasapit yung Pasko, naririnig po natin na Jesus is the reason for the Christmas season. Di po ba? Siya yung rason kung bakit tayo nagse-celebrate ng Christmas. Si Jesus ang dahilan kung bakit may Kapaskuhan. Amen po ba? Subalit, kung tatanungin ko po kayo, naisip nyo na po ba kung ano ang ibig talagang sabihin nung Jesus is the reason for this season. Amen? Makita po natin yan sa 1:16. Tignan po natin sa Bible. Alam po natin na ito po yung alam po natin na Biblia na sinasabi niya sa 1:16 na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ang sabi niya, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo po ba? So pwede po nating sabihin na ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos kay Dennis. Kaya niya sinugo ang kanyang bugtong na anak upang iligtas si Dennis. Ganun na lamang. Pwede natin gawing personal. Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Kung bakit sinugo niya, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang iligtas po niya ang sanlibutan. Amin po ba? So makikita po natin, ang drums po na ito, ay hindi ba sabing drums hanggat hindi matutugtog po yan. Kagaya kanina walang nagtugtog. So anong silbi po yung drums? Po ba? Yung gitara po na ulit na yon. Hindi matatawag na gitara yan kung hindi tutugtugin. A bell cannot be called a bell if it will not be ring. Diba? At ganun din po, ang pag-ibig ng Diyos ay matatawag na hindi pag-ibig hanggat hindi niya binibigay ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi masasabi nating pag-ibig na totoo hanggat hindi niya pinapakilala o hindi nagmamanifest ang pag-ibig na yun sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anak para iligtas po tayo. Amen. At sa tuwing, alam niyo po ba, sa tuwing dumarating yung Kapaskuhan, 2,000 years ago, nag-umpisa po yung Pasko na ito. At ito pong ating isipin. Ang Kapaskuhan ay isang sign o sinyales na mahal tayo ng kalangitan o mahal tayo ng Diyos. It is a sign from heaven that God loves you. Amen. Christmas is a sign from heaven that God loves you so much. Wala na po yung pero. Mahal ba ako ng Diyos? Pero nakagawa ko ng kasalanan. Mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya nga po, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas po lahat ng mga may kasalanan. Amen. Wala na po yung sinasabing, pero itong nagawa ko kanina, mahal pa ba ako ng Diyos? Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggan at unconditional po yan. Amen. God's love is unconditional. Kaya nga niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Hindi po sinabi ng Diyos, maililigtas lang yung babait. Yung sumusunod sa salita ng Diyos. Kung titignan po natin sa John
16, ibinigay niyang kanyang anak para sa sanlibutan, sa lahat. Hindi po sinabi ng Diyos na para lang sa mga good boy, good girl. Amen? Pero sa lahat po yan. Kaya't maging sino ka man, mahal po tayo ng Diyos. Yan, nag-ismile si Pastor Lito. Alam ko yung nasa isip niya. Kung siya lang dito, kakanta yan. Kakantahin niya yung maging sino ka man ni Ray Valera. At na-revive ni Sharon Cuneta. Wow. Maging sino ka man. Di po ba? Mahal po tayo ng Diyos. Alam po ng Diyos kung ano yung pinagdadaanan po natin. Ano po yung pain, troubles natin, disappointment natin. Kaya nga po, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo. At ito po yung mensahe ko po sa inyo, Jesus born to save us. At isa sa mga manifestation o isa sa mga ginawa ni Jesus, bakit sa dumating dito po ay, ito po, first, makikita po natin yan in John chapter 10, verse 10. Kaya may Christmas, ito po yung dahilan. Ang sabi ni Jesus, I came to give you life, not death. Amen. Sabihin po natin sa ating katabi, God gave you life. Yeah, so let's celebrate life today. Amen. Di ba? Ito po yung sinabi ni Jesus, I came, dumating ako, naparito ako upang bigyan ng buhay na ganap. Nabi pa ni Jesus, ito sa ating babasahin, ang magnanakaw ay dumating lamang upang magnakaw, pumatay, at upang pumuksa. Diba? Tatlong bagay po yan. Sa Jesus, dumarating po siya upang magbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Subalit ang kaaway ay dumarating upang magnakaw, pumatay, at pumuksa. So, alam niyo po, lalo na po sa ating kapanahunan ngayon, ang pandemic na ito ang gawa ng kaaway. Never po yan nagawa ng Diyos. Amen. Alam niyo pong ginagawa ng kaaway, ninanakaw niya yung kapayapaan natin at naglalagay siya ng takot. Amen. Kaya yung iba ayaw pa rin, mapalad po tayo dahil, ito po, lagi po pinapalakas tayo ng Diyos sa salita ng Diyos sa ating pastors, sa mga pastors po natin na pag nagbahagi po sila ng salita ng Diyos ay pinapalakas po tayo. Marami pa rin po ngayon ang mga churches na hindi pa rin po nagkakaroon ng physical gathering dahil takot po sila. Mas nangingibabaw yung takot sa kanila. Hindi po natin sila hinuhusgahan dahil ayaw po nilang lumabas. Subalit tayo, pumapalad tayo dahil pinapanalangin tayo at may naririnig po tayong salita ng Diyos na nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Amen. Anong ninanakaw pa na po ng dyablo? Yung kalusugan po natin. Ang original plan po ng Diyos ay malakas po tayo at walang sakit. Di po ba? Yan po yung original na plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi tayo nagkakaubo, hindi tayo sumasakit yung ating ulo, walang alta presyon. Okay? Subalit, dahil sa dyablo ay nangyari po ang kasalanan. Pumasok po ang kasalanan sa sanlibutan. Kaya makikita po natin kung ano yung nagpapasakit sa atin, nagpapahirap sa atin, naninira sa atin, yun din po ay God hates it so much. Inis na inis ang Diyos. Kung ano yung nagpapahirap sa'yo, nahihirapan ka, nawawalan ka ng kapayapaan, ayaw ng Diyos na yun. God hates sin the most. Ang kasalanan na nakakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Di po ba? Alam niyo po ba kung ano lamang ang makakapaghiwalay sa atin sa Diyos? Ang kasalanan. Subalit, alam niyo, God loves us so much that He hates sin so much also. Yung degree na mahal tayo ng Diyos, ay ganun din po yung degree na kinaiinisan ng Diyos ang kasalanan. Subalit, ang tanong, paano tayo mamahalin ng Diyos na hindi tayo nasisira dahil sa kasalanan?
Paano po tayo ililigtas ng Diyos na hindi tayo maapektuhan dahil sa kasalanan? Ang sagot po yan ay sa pamamagitan po ng krus ng Diyos sa Kalbaryo. Amen. Dahil sa krus po ng Diyos, imagine, we were saved. At dahil sa sobrang galit ng Diyos sa kasalanan, maging ang kanyang anak ay napako sa krus. He did not spare His own Son. He who did not know sin, He who did not commit sin, hindi pa rin niya niligtas. Dahil ito po ang kaparaanan upang maligtas po ang tao. Na ang kanyang pinakamamahal na anak ay mapako sa krus ng Kalbaryo upang tayo po ay maligtas. Amen po ba? Hallelujah. So, ang sabi po dito sa John 3:17, basahin po natin, hindi po niya sinugo ang kanyang anak dito sa mundo para hatulan tayo. John chapter 3 verse 17. Basahin po natin yan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Amen. So isa po yan sa dahilan kung bakit sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hindi po tayo hatulan. Bagkus tayo po ay maliligtas. Amen po ba? Pangalawa po ay ito mamabasa po natin sa John chapter 1 verse 16 to 17. Na sa Jesus po ay pumarito upang bigyan po tayo ng biyaya or grasya. He came to give us grace. Naniniwala po ba kayo? Kaya nga po may Christmas dahil yun po yung pinakaminsahe ng Christmas. Ibinibigay niya yung biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi po doon in chapter 1 verse 1, God, ang sabi po doon, kung balikan po natin yung verse 1, okay, tingnan po natin. Nung pasimula, ang salita ay nang pasimula siya ang salita, sabi po doon, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Amen. Ito rin nang pasimula ay sumasa Diyos, sabi po doon, at ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At tumutukoy po dito sa ating Panginoong Kristo. At sabi po dito, basahin po natin sa verse 16 and 17, ito pong nagpapatunay na dumating sa Jesus upang hindi po niya ibigay sa atin ang law, kundi ibinibigay niya sa atin ang kanyang biyaya. At mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Di po ba? Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Pansinin niyo po ito. And then verse 17, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, at ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Jesucristo. So dumating sa Jesus at ibinigay niya yung biyaya. Mula sa biyaya ay dumating yung biyaya. Example po dito, alam niyo po yung alon po sa dagat. Sino po yung gusto nang pumunta sa dagat? O, di ba? Namiss natin yung dagat. Gusto na nating mag-unwind, mag-relax po doon. Pansinin niyo po yung dagat na yon, yung wave, yung alon na yon, hindi lamang po iisa na pag rumagasa yung alon, tapos na. Wave after wave. Nakikita niyo po, wave after wave, yung alon sa dagat. Ganon din po yung biyaya ng Diyos. Hindi lamang minsanan yung biyaya, tapos na. Kundi yung biyaya ng Diyos ay biyaya at biyaya na dumarating sa atin. Amen. So tignan po natin ngayon, isa-isahin po natin kung ano nagagawa ng biyaya sa ating buhay. Alam niyo po, pag sinabi po nating biyaya, ang mundo po ay hindi lubos na naintindihan kung anong ibig sabihin ng grasya ng Diyos o biyaya ng Diyos.
ang relihiyon po, ang kanilang paniniwala sa biyaya ay gawin nila yung magpenitensya, gawin nila yung, lalo na po ngayong December, magkumplituhin po yung manalangin tuwing gabi. At kapag nakompleto po yun, yung panalangin nila ay maririnig ng Diyos. Napakasaklap naman po. Paano kung hindi mo na kompleto? Paano po yun? Hindi na po ba maririnig ng Diyos ang ating panalangin? So, ang reliyon po ay hindi lubos na maunawaan kung ano ang biyaya ng Diyos. Dahil ang reliyon, ang gusto lamang nila ay yung gumagawa sila ng sarili nilang pagkilos upang sabihin nilang tinatanggap sila ng Diyos. Amen. Bagkus ito po ang biyaya ng Diyos in Ephesians 2 verse 8. Sabi po doon, tayo po ay naligtas hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos. Amen. Hallelujah. Yan po yung biyaya ng Diyos. At niniwala po ako, maging sa ating kapanahunan ngayon, mas lalong binibigay ng Diyos ang kanyang biyaya upang mapagtagumpayan po natin itong pandemic na ito. Amen. Unang-una, na ginagawa ng biyaya ng Diyos sa atin ay makita po natin yan sa Romans 5 verse 17. Sabi po doon, basahin po natin lahat, 1, 2, 3. Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, ang tumatanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng pagiging matuwid ay lalo pang maghahari sa buhay sa pamamagitan ng isa, si Jesucristo. Amen. Napakalinaw po na dahil po sa ating pagtanggap sa regalo ng Diyos, sa biyaya ng Diyos at sa regalo ng katwiran ng Diyos, okay, sa pagiging matuwid, okay, yung regalo po na ito, naghahari po tayo sa buhay. Amen. Naghahari po yung, kapag sinabi po natin, naghahari po ang Diyos sa ating buhay, hindi po naghahari ang takot sa atin. Hindi po pwedeng maghari ang kamatayan sa atin. Amen. Kundi ang buhay na walang hanggan ang suma sa atin. Amen. Yan yung una pong nagagawa ng biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tayo ay naghahari sa buhay. Tayo po ay pinagpapala ng Diyos sa buhay. Amen. Pangalawa po, makikita po natin yan in Romans 12, verse 6 to 7. Ito po yung nagagawa ng biyaya ng Diyos sa atin. Tayo ay may mga kaloob na magkakaiba ayon sa biyaya na binigay sa atin. Di po ba napakabuti ng Diyos? Iba-iba po yung ating kaloob. Iba-iba po yung binigay ng Diyos na gift sa atin. At ang sabi doon, kung propesiya ay gamitin ito ayon sa sukat ng pananampalataya, at kung tutuloy pa po tayo, sabi doon, kung pagtuturo, gawin nating magturo. Kung tayo po ay maglingkod, tayo po ay maglingkod. Yan po, yung sabi yan. Pero gusto ko lang pong i-relate po ito yung kung bakit dumating si Jesus at binibigay niya ang biyaya. Kung titignan po natin yung ating mga katabi, iba't iba po yung ating abilidad. Iba't iba po yung ating kakayahan. Pare-pareho po tayong matatalino. At walang magpapatalo. Hindi po ganyan pa ang tao. Nung nalalaing ka, nalalaingak sa baligar tilaing na di nga maysa. So nada. Di ba? Pero alam niyo po ba, kahit meron po tayong talento at katalinuhan, kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi po tayo makakapagpatuloy. Amen. Kaya nga po, binibigay po niya ang kanyang biyaya, ang kanyang grasya upang makapagpatuloy po tayong maglingkod sa Diyos. Amen. Pangatlo po ay, ang sabi po doon, okay, in Titus, lampasan ko na lang po yung in Titus chapter 2, verse 11 to 14, basahin po natin kung ano ang nagagawa ng biyaya ng Diyos sa atin. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Hindi po ba yan? Napakaganda.
Ang biyaya ng Diyos po ay nagpapakita ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kung may problema man po tayo ngayon, kapag nanalangin po tayo, nariyan po ang kanyang biyaya at pinapamalas po niya ang kaligtasan sa atin. Next verse, verse 12 po tayo, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagdanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Amen. Di po ba kasalukuyang panahon po ngayon? So, sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, makapapamuhay po tayo na tama, na hindi makamundo, na hindi namumuhay sa kasalanan. Ang biyaya po ng Diyos ay hindi po niya tayo udyokan na gumawa pa ng kasalanan. Amen. Bagkus ang biyaya ng Diyos ay udyokan niya po tayong gumawa pa ng mabuti. Gumawa pa na magsilbi sa Diyos. Udyokan po niya tayo na mamuhay ng may katinuan at matuwid. Diba? At banal sa kasalukuyan. Okay. Now, verse 13, tingnan po natin, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa, our blessed hope, at ang pagpapakita ng kalwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Amen. So yan po ang nagagawa ng biyaya ng Diyos. Inilalayo po niya tayo sa kasalanan. Inilalayo po niya tayo sa tukso. At sunod po na nagagawa ng biyaya ng Diyos, makikita po natin yan sa 2 Corinthians 12 verse 9. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, na kung saan sa Apostol Pablo nanalangin po siya. Di po ba, alam po natin itong verse na ito, Lord, alisin mo yung tinik sa tadyang na ito. Kung ano man po yun. Di ba? Ang daming nagsasabi na mga Bible scholars kung ano yung weakness na yun ni Pablo, kung ano yung sakit na yun ni Pablo na sa tuwing nagpapatuloy siya, sa tuwing nagsiserve siya, yun yung ginagamit ng dyablo para i-discourage siya. Pero ito ang sagot ng Diyos sa kanya. Subalit sinabi niya sa akin, sinabi ng Diyos kay Pablo, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinahan. Ako'y lalong magmamalaki na may galak sa aking kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay mananatili sa akin. Yan po ngayon yung nagagawa ng biyaya ng Diyos sa buhay ni Pablo at sa buhay po natin. Kung nakakaranas po tayo ng panghihina, hilingin po lang natin yung biyaya ng Diyos at tayo lumalakas. Amen. Ang sabi niya, ang biyaya ng Diyos ay magiging sapat. Magiging sapat. All sufficient. His grace is sufficient for us. Amen. Magiging sufficiente. Magiging sapat-sapat ang biyaya ng Diyos sa araw po natin. Kung sa bawat kahinaan po natin, i-acknowledge po natin ang biyaya ng Diyos at doon po tayo lumalakas. Amen. Hallelujah. At pangatlo po kung bakit dumating si Jesus, ang sabi doon sa Mark 2:17, basahin po natin, nakukuha po natin. Okay. Ang sabi niyan, nang ito'y marinig ni Jesus, sinabi niya sa kanila, ang malalakas ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. Amen. Dumating sa Jesus upang tayo po'y tawagin lahat. Yung mga may sakit, sabi doon. Dumating siya hindi yung para sa mga matuwid, kundi sa mga makasalanan. At sa mga, sabi doon, sa mga may sakit, may karamdaman. Kung ano po yung pinagdadaanan natin ngayon, naroon po ang biyaya ng Diyos. At naniniwala po tayo, yung pinakadakilang regalo ng Diyos na ating matanggap mula sa ating Diyos Ama ngayong Kapaskuhan, ano po yun? Ay si Jesus. Amen. Na kung saan ang pangalang Jesus, ang ibig sabihin po yun ay Yeshua or
That means salvation. Amen. Isa sa mga pinakadakilang regalo o isa sa pinakadakilang regalo na ating matatanggap mula sa Diyos ay si Jesus. Dahil sa Jesus, ang pangalang Jesus, ang ibig sabihin po yan ay kaligtasan. Amen. Hallelujah. Yeshua, meaning salvation. At pang-apat po, ang sabi po doon, in Matthew 1:23, Jesus came as Emmanuel. Dumating sa Jesus bilang Emmanuel. Ang ibig sabihin po doon, God is with us. Basahin po natin. Narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel, God with us. The Lord is with you. Amen. Oh, salamat, Pastor, and also with me. Ang ibig pong sabihin, kapag suma sa atin ng Diyos, naroon po ang protection ng Diyos. Kapag suma sa atin po ang Diyos, naroon po yung katagumpayan. Amen. The Lord is with you. Amen. Hallelujah. Makita po natin yan sa buhay po ni Joseph o ni Jose. Di po ba? Lagi po nating naririnig po ito in Genesis chapter 9. Siya po mismo ay tinalikuran ng kanyang pamilya. Siya po ay walang kakampi maliban sa isa lamang, ang Diyos. At ang sabi po dito, basahin po natin, 1, 2, 3, ang Panginoon ay naging kasama ni Jose at siya'y naging lalaking maunlad. Siya'y nasa bahay ng kanyang among taga-Ehipto. Di ba? Dahil sa presensya ng Diyos ay kasama ni Jose, naging prosperous po siya. Lahat ng gawin ng kanyang kamay ay pinagpala. Amen. Ang tanong po natin ngayon, kahit ngayong pandemic ba, mararanasan natin ang pagpapala ng Diyos? Amen. Wala pong imposible sa Diyos. Makikita po natin, kahit ngayong pandemic, kapag kasama natin ang pabor ng Diyos, ang presensya ng Diyos, may mga connection po siya na ibibigay sa atin. May mga promotion po na ibibigay ng Diyos dahil kasama po natin ang Diyos. Amen. At isa sa mga pagpapala na ating maranasan, ang sabi po doon, in Deuteronomy 28, alam niyo po yung Deuteronomy 28, ito po yung blessing, doon po na isusulat yung blessing ng Diyos. Amen. At unang-unang blessing ng Diyos, in verse 1, God will set us high. Amen? God will set us high. Yan po yung unang blessing na ibibigay ng Diyos sa atin. Itatanyag tayo ng Diyos. Itataas po tayo ng Diyos. At nangyari yan, nung tinanggap natin sa Jesucristo, ang sabi po doon, in Ephesians chapter 2:16, because tinanggap natin sa Jesus, we are raised with Christ. That is in Ephesians 2:16. Itatanyag po tayo ng Diyos. Amen. At higit pa po doon, ang sabi doon, in Deuteronomy 28, you are blessed going out in the city and you are blessed coming in this city. Lumabas ka man, bumalik ka man sa syudad na ito, pagpapalain ka ng Diyos. Sabi po doon. At higit sa lahat, kung titignan po natin sa Deuteronomy, sabi doon, lahat ng gawin ng iyong kamay ay pagpapalain ng Diyos. Amen. Yan po yung pangako ng Diyos. At naalala ko lang po ngayon, sino po yung nakakaalala sa Greek mythology ng kay King Midas? Di po ba si King Midas? Or Midas sa Tagalog? Si King Midas po na ito, nanalangin po siya sa Greek God. Hindi ko na lang maalala kung sino yung Greek God po na yon. Na lahat ng hipuin ng kanyang kamay ay magiging ginto. Di ba? Pinagpala nga si King Midas at lahat ng hawakan ng kanyang kamay ay magiging ginto. Subalit, alam niyo po ba, ang sabi po doon, base po sa Greek mythology, namatay daw po si King Midas dahil sa kagutuman, matinding kagutuman.
Dahil nga, sa lahat ng kanyang hawakan, nagigiginto. Paano po siya kakain? Di ba? At ang masaklap pa po nito, maging yung pinakamamahal niyang anak na babae, nung hinawakan niya ay naging ginto. Diba? Yung blessing na yun, may curse. Subalit yung blessing ng Diyos, walang kasamang curse po sa atin, walang kasamang pahirap. Ang sabi nga po ng salita ng Diyos, the blessing of the Lord makes one rich and He adds no sorrow to it. Ang pagpapala ng Diyos ay walang kasamang dalamhati. Hindi yung pinagpala ka ngayon pero nalulungkot ka. Ay, hindi po yan galing sa Diyos. Kapag pinagpala ka po ng Diyos, lalo ka pang magagalak. Amen. Kaya yan po yung mensahe po ngayon ng Diyos sa atin. Dahil sumasa atin ang Diyos, He is Emmanuel with us. Kahit ganito po yung nangyayari sa ating mundo, naroon po yung pagpapala niya sa atin. Naroon po ang protection po ng Diyos sa atin. Amen. So ganun po tayo kamahal ng Diyos. Ito po yung rason kung bakit pumarito si Jesus, upang tayo po ay bigyan ng buhay na ganap at lubos, at maranasan po natin yung life, not death. Dumating si Jesus upang tayo'y tawagin lahat at pagalingin. Dumating si Jesus upang tayo po ay upang maranasan po natin ang presensya ng Diyos. Amen. Kahit simple lamang po ang mensahe ng Diyos sa umagong ito sa atin. Ito po yung mensahe ng Christmas. Kasama natin si Jesus ngayon. Kahit may bagyo, sa Mindanao po, may nararanasan po silang bagyo, subalit ang dalangin po natin, si Jesus pa rin ang magpapahayag ng kanyang kagandahang loob sa lugar po na yon. At kahit Christmas at bumabagyo po doon, mag-enjoy pa rin po ang mga tao doon dahil si Jesus ay buhay na nagliligtas sa kanila. Amen. At ganun din po sa umagang ito sa atin, anuman po ang ating pangangailangan, sa Jesus po ay pumaparito sa atin at gusto niyang ipahayag kung sino siya sa ating buhay. Siyang ating tagapagligtas, siyang ating liwanag, siya ang ating kapayapaan. Siya ang nagpapala sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo at manalangin sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa oras nito, O Diyos, ito pong aming hiling na lumakad ka sa aming kalagitnaan sa oras nito. Ikaw ay makasama namin sa oras nito, Diyos. Dahil iyan ang pangalan mo. Ikaw ay Emmanuel. You are with us. Kaya't ito pong aming dalangin sa umagang ito, sa mga anak mo, Panginoon, anuman po ang kanilang nararanasan, lumakad ka kasama nila, O Diyos. Habang sila po ay nagpapatuloy sa mundo na ito, Lord, samahan mo sila, kasihan mo sila ng iyong banal na Espiritu. At gano'n din po, ikaw ay pumarito upang ibigay mo ang iyong biyaya sa bawat isa sa amin. Kaya tinatanggap po namin sa umagang ito ang iyong biyaya, Panginoon, at hindi po kami magkukulang sa bawat araw. Ang iyong biyaya ang siyang nagpapalakas sa amin sa bawat kahinaan po namin. Ang iyong biyaya ang siyang nagbibigay sa amin ng kakayahan upang patuloy pa na magpuri, maglingkod sa iyo. At ano pa yung mga bagay na inilaan mo na aming gawin, ay patuloy pa po namin gagawin dahil ang biyaya mo ay nagiging kalakasan po ng bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos. Sa biyaya mo kami patuloy na maghahari sa mundong ito. At hindi ang kasalanan, hindi ang sakit, hindi kung ano man ang kapaghatian, subalit ang biyaya mo at ang katwiran mo ang siyang patuloy na maghari sa aming buhay. Na siyang patuloy na maghari sa aming pamilya. Maging sa aming trabaho, makikita po namin naghahari ka sa aming trabaho, Diyos.
Sa aming mga businesses, Panginoon, makikita mo ito namin na magpagpapalain mo ang aming business, Panginoon, dahil Ikaw ang naghahari sa bawat sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong dakilang pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa iyong pag-ibig. At anuman po yung mga bagay na ninakaw ng dyablo sa amin, Lord, dalangin ko po sa oras na ito, ibalik mo sa amin, O Diyos, ng 10 ulit or 100-fold return, 1,000-fold return, Panginoon. Anuman po yung mga bagay na ninakaw, sinira ng dyablo sa amin, Lord, sabi ng iyong pangako, dumating ka, pumarito ka upang ibigay mo ang buhay na kalugod-lugod, kasiya-siya, ganap, buhay na walang hanggan. Kaya't Panginoon, sa oras na ito, patuloy po namin tinatanggap ang buhay na yan at nais naming ipamuhay ang buhay na yan sa bawat araw. Pagpalain ang pangalan mo, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus, at ang lahat po nagsabi ng Amen. Hallelujah. Palakpak.